Update tomorrow's news tonight. Ating munang alamin mga kaibigan, sitwasyon po sa labas ng ating impilan. Kaugnay po nitong malakas na buhos ng pagulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat. Sa report ni RH27, nandyan po siya sa Las Piñas. Noche, kumusta na dyan? Bago ako mag-report Lakay Ray, kasisimula lang yung buhos ng malakas na ulan dito sa lungsod ng Las Piñas, kaya wala pang naitalang mga pagbaha dahil kasisimula lang yung ulan. Sabay nakikita natin sa kalangitan yung kidlat at mahinang kulog ngayon ngayong oras na ito. Samantala, Lakay Ray, nilinaw ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na walang problema pagdating sa pagkuha ng right of way na kailangan para sa pagkumpleto ng Light Rail Transit Line 1 na Cavite Extension. Taliwas umano ito sa mga ulat na sinabi ni Lopez na bibigay ng pamilya Villar ang kanilang lupain para sa mabilis na pagkumpleto ng proyekto. Sagot ito ni Lopez sa DCRH 2x2 sa program. Sinabi rin ni Lopez na kailangan magsagawa ng pag-aaral sa trapiko sa panukalang buwagin ang C5 Quirino flyover upang mapabilis at makumpleto na pagkumpleto ng project. Nauna nang inatasan ni Pangulong Marcos Jr. si Lopez na agad na lutasin ang mga issue sa right of way na bumabagabag sa LRT1 Cavite Extension. Nauna nang nangako ang LRT na ang buong bahagi ng proyekto ng LRT1. Yung LRT, inuulan din ngayon. Inuulan din ngayon LRT, di ba? Oo. Oh. Ay dapat makumpleto bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos sa 2028. Ang Phase 1 project Lakay Ray ay nag-uugnay sa Baclaran Station, sa Dr. E. Santos Station sa Parañaque City, sa bagong libang station nito ang Redemptorist Asiana Station, Maya Road Station, PRTX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. Kabilang sa Cavite Leg o Phase 2 at Phase 3 ng proyekto ang tatlong natitirang istasyon na hindi pa naitatayo, ang Las Piñas Zapote at Nyog sa Bacoor. Nakababa ka na ba ng LRT? Nakababa ka na ng LRT? Oo, nakasakay namin ako dyan. Oh, pero malakas ba ulan ngayon pagbaba mo? Malakas ang ulan, hindi pa Lakay Ray. Oo. Ayan, malakas ang ulan. Ingat. Dito sa bahagi lang, nandito tayo ngayon sa may Alabang Zapote Road, sa may Barangay Zapote, kung saan ay bumuhos din ang malakas na ulan sabay kidlat. Yan, parang mayroong wala namang biglang pagbaha, wala namang flash flood. Wala pa, kasi simula lang Lakay Ray Habang tayo ay nagre-report, biglang bumagsak yung napakalakas na ulan. Noche, balikan ko lang. So, ang sabi ng pamilya Villar ay handa silang mag-donate. So, hindi totoo yung sinasabing allegations sa kanila na na silang humaharang dyan sa LRT1 na Cavite Extension Project. Iyon ang binabanggit ng unang report, pero nilinaw nga nitong DOTR na nakahanda ang Villar family na mag-donate sa kanilang lupain para matapos na yung Cavite Line 1 na extension project. Abay, dapat talaga tapusin na yan. Dapat tapusin na yan. Para sa taong bayan yan. Ha? Oo, kasi nga dapat inaantala. Na gigibain yung C5 flyover, yung Quirino flyover dito sa may Las Piñas, dahil ito ay sagabal umano sa unang plano. Alright. Salamat, Baynoche. Ingat ka. Balik sa inyong dalawa, Lakay Ray at Kite. Thank you so much, Noche Kakas. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayong malakas ang ulan dyan sa may bahagi ng Kamanava. Ibalita mo yan, RH23 Edwin Duque.
Miskises at laki rin bago tuloy ang humupa na itong tumila na itong dalawang magkasunod na malakas na ulan ay kanina ay may mga ilang bahagya lang naman na may mga binaha doon sa mga mababang lugar o yung medyo yung hindi gaano malaki yung kanal dito sa may ilang bahagi ng Grace Park sa Caloocan. Ganon din sa may bahagi ng MS del Pilar at ilang lugar naman sa may Panghulo Road na border ng Valenzuela, Malabon at patungo ito ng Ubanto, Bulacan. Pero dahil humupa na, unang umulan dito sa bahagi ng Kamanaba pasado mga 7:30 at bago mag alas 9 ay muling bumuhos matapos yung halos 20 minutes na kanya pagtigil kanina at ngayon ay patuloy yung medyo may pag-ambon na lang pero kung titignan mo yung kalangitan abay medyo may din yung madilim yung kalangitan hindi tulad kanina na medyo liwanag na ibig sabihin may mga namumuo pang mga pag-ulan na anytime from now ay maaaring bumuhos pero yung maghapon yung pangalawang araw naman na tigil pasada ng ilang mga transport group ay hindi naman naramdaman dito sa bahagi ng Kamanaba lalo na yung mga namamasadang jeep dahil hanggang ngayon ay napaka dami pa ring jeep na namamasada at nakakapagpa-traffic pa nga sa ilang bahagi ng Samson Road dito sa may bahagi ng MacArthur Highway EDSA at sa may bahagi naman ng Rizal Avenue. Ayon sa mga driver kanina mas nakikiisa raw sila pero unahin daw muna nila yung laman ng sikmura dahil sa isang araw na hindi sila nakapamasada ay malaking kawalan lalo pat may mga nag-aaral at ang ilan naman ay nangungupahan. So ditong bahagi ng Sagandaan patungo ng Malabon, border ito ng Caloocan, punong-puno ng jeep at marami pa rin ang nakapila para makauwi sa kanilang mga bahay lalo na ngayong katitila lamang ng malakas na ulan. Aris 23 ang lindukin na gulat sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Atin naman alamin ang update sa Makati area. Nandiyan naman si Eric Dastas, RH13. Eric? Bro Ray, halos tumagal ng 25 minuto itong napakalakas na buhos ng ulan, partikular na nga dito sa lungsod ng Makati. Talagang halos ay hindi na muna makita itong sa mga kalye o yung mga lansangan sa lakas noong buhos na bigla ng ulan kanina lamang. At ito ay bagamat ngayon ay hindi na ganun kalakas. Ang nakikita naman natin, nararamdaman naman natin dito ay napakatatalim noong kidlat at malakas na kulog ang ating nararanasan ngayon dito sa lungsod ng Makati. Marami na rin, Bro Ray, cases na mga pasahero o mga empleyado, lalo na partikular dito sa may bahagi ng mga mall, ay stranded dahil nahihirapan sila na sumakay sa kanilang patutunguhan o pauwi sa kanilang mga kanya-kanilang tahanan. At may bahagya na akong nadaanan na mga hindi naman ganun kalalim na pagbaha dahil nga sa biglang buhos ng ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Pasong Tamo at maging dito sa may bahagi ng Makati Avenue ay may kaunti na rin pagbaha pero nadadaanan naman ng mga motorista sa mga oras ito. Kaya lamang ay yung mga ibang mga sasakyan ay talagang ang iba'y napilitan na lamang na tumabi dahil nga doon sa biglang buhos ng napakalakas na ulan. Yan pa rin ang pinakauling sitwasyon. Dito pa rin si Eric Testas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pa nating mga balita, 2 drug suspect arestado naman sa Bulacan. Yun daw pong drog at baril na samsam. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, Ray, ito nga patuloy pa rin tayong nakakaranas ng pagulan, particular nga dito sa pag-iikot natin sa Bulacan. At nandito na tayo sa boundary mismo na may Kawayan to Valenzuela. Ito yung nakakaranas pa rin ng pagbuhos ng ulan.
Sa ating report may nakapit na sa San Rafael Custodial Facility ng Police Station ng dalawang individual na pawang drug suspect at nasa drug watch list ng PNP. Itinaharap sa mga kasong RA 10591 at RA 9165 sa ginawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team alas 8:40 ng umaga sa Barangay Ulingaw na banggit na bayan. Matay sa ulat na tanggap ni Police Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan, mula kay Police Colonel Lieutenant Colonel Lawrence Gerald Batan, Chief of Police ng San Rafael PNP, ikinasa ang operasyon kung saan nga na mga nakukuhang impormasyon sa mga nagbibigay ng tip, yung informant na nag-ikot sa lugar, ang dalawang suspect ang source nga ng droga sa lugar at isang otoridad na mismo ang tumayong bibili ng droga at nakipag-transaction nga sa mga suspect at doon nakabili mismo at na mismo ng droga sa mga suspect. Nang mayabot to ay hudyat na para arestuin ng mga suspect ang nakilalang sina alias JL, 22 anyos driver, alias Ron, 18 anyos pahinante, kapwa residente naman ito ng Barangay Bata, Bukawi, Bulacan, pawang nasa drug watchlist nga ng PNP. Nasamsam sa mga suspect ang may sachet na hininalang shabu na may halagang 6,800 at isang 30 revolver. Ito'y kargado ng 3 bala. Federico Manalili para sa Disari Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT tomorrow's news tonight. Samantala naman nagpasaklolo sa NBI si Senadora Risa Ontiveros kasunod ng natatanggap umano niyang pagbabanta sa kanyang buhay sa pamamagitan ng social media. Sa isang pahayag, sinabi ng Ontiveros na lumapit na sila sa NBI para matukoy ang umano'y nasa likod ng online death threats laban sa kanya. Kinundina ng senadora ang umano'y pagdami ng banta sa internet matapos naman ang pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata alias Mima Alicia noong July 17. Anya sa halip na makiramay ay may mga nagdiriwang pa sa pagkamatay ng vlogger at nagbabantang siya na raw ang susunod. Samantala, binomba ng tubig ng China Coast Guard ang isang fishing support vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc. Ayon kay BIFAR Admiral J. Tariela, kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, nangyari ang water cannon attack habang namamahagi ng pagkain at fuel subsidy ang barko ng BIFAR at ng Philippine Coast Guard para sa mga mangingisda sa nabanggit na lugar. Sinabi po ng opisyal na bandang alas 5:54 ng umaga nang bombahin ng tubig ng CCG vessel ang BRP Datu Dumangsil sa loob ng halos 2 minuto. Aba, matagal din ha. Bukod rito, sinabi po ni Tariela na nagsagawa din ng mapanganib na dangerous maneuver ang isa pang Chinese Coast Guard ship sa harapan ng BRP Datu Paiburong. Wala namang nasaktan sa insidente at nagpatuloy pa rin ang misyon ng barko ng PCG at ng BIFAR. TNT tomorrow's news tonight. Samantala, binanatan ng US top diplomat ang pinakauling agresyon ng China ng kanyunin ng tubig ng China Coast Guard ship ang barko ng BIFAR sa Scarborough Shoal, mas kilala bilang Bajo de Masinloc. Nagtungo sa Bajo de Masinloc ang BRP Datu Dumangsil kasama naman ang isa pang barko para magbigay ng libreng petrolyo bilang fuel subsidy sa mga mangingisdang Pinoy sa bahaging iyon ng West Philippine Sea. Tinawag naman ni US Secretary of State Marco Rubio ang ginawa ng China Coast Guard na disturbing at dahil dito ay manatilian niyang commitment ng Amerika sa mga treaty partner nito tulad naman ng Pilipinas. Iginit po ni Rubio na kailangang mangibabaw ang freedom of navigation at respeto sa territorial rights sa reyong ito sa Indo-Pacific. Wala namang nasaktan sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Datu Dumangsil at matagumpay pa rin na sa katuparan ang kanilang misyon.
Personal namang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang tropa ng Philippine Navy na nasugatan sa komprontasyon sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nagtungo ang Pangulo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City, dyan po sa Palawan, at personal na tiningnan ang kalagayan ng dalawang sundalo. Pinagkalooban din ni PBBM ang dalawang sugatang sundalo ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng tig 100,000 piso bilang pagkilala sa kanilang katapatan at katapangan ng magtamo ng sugat sa paghataw ng mga Chinese Coast Guard na armado po ng batuta. Tiniyak po ng Pangulo na patuloy ang pagtulong ng gobyerno sa lahat ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga para idepensa ang soberenya ng Pilipinas. Natili naman sa pinakamatinding pagsemplang ang ating piso kontra dolyar ngayon pong Huwebes, July 23. Tulad kahapon ay tala sa 61 pesos and 75 centavos ang all-time low na palitan ng piso at dolyar. Mula sa opening ng trading sa 61 pesos and 74 centavos, abay hindi na raw ho nakabawi ang ating piso hanggang sa pagsasara ng trading. Paniwala naman ng peso depreciation ay epekto ng pagsipa ng global crude prices na laman sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Hindi pa rin magkakaroon ng rollback. Ha? Tandaan nyo yan mga motorista Wala pa ring rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad na tinatayang aabot pa nga sa 5 piso kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina at diesel, habang 3 piso kada litro naman sa kerosene. Ano ba ito? Sa susunod na linggo ba ito? Ayun. Gayunman, nilinaw naman ni Abad na maaari pang magbago ang naturang pagtaya depende po sa galaw ng pandaigdigang merkado sa nalalabing 2 araw na trading. Well, kanina yung sinabi kong estimate, Sir Deo, 3 days pa lang kasi yun. So, posibleng mabago, pero ulitin ko na lang, yung 3 days pa lang, may estimate na tayo sa gasolina. Pareho, gasolina and diesel, around 5 pesos. 3 days pa lang to, no? Po. 5 pesos. At itong kerosene, nasa 3 pesos. Kaya lang, mababago lang ito ng konti, pero mahirap sabihin na magro-roll back next week. Diba, mataas ang chance na may increase tayo. Mababago lang ito para sa 2 pang araw na darating. Today, yung araw ngayon at saka bukas. Si Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Kaya maganda ka na, Lakay. Tayong lahat. Ganda ka Akala na. nyo kahit wala kayong sakyan, hindi kayo apektado. Apektado tayong lahat kasi Tataas ang tataas ang pasahe. presyo ng mga bilihin. Oo, yan Akala nyo petrolyo. hindi tayo apektado. Lahat tayo ho. Ha? Samantala naman, lumakas pa ang Tropical Depression Quiapo at kasalukuyang nasa karagatan sa silangan ng Cagayan. Sa update ho ng Pag-asa, namadaan ang sentro ng bagyo sa layong 555 kilometro sa silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin. Nabot po sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At bugso ng hangin naman naabot po sa 70 kilometro bawat oras. Nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan, kabilang po ang Babuyan Islands, maging sa Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, ang hilagang bahagi po ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino at hilagang bahagi ng Benguet. Inasa namang lalapit sa kalupaan o maglalandfall daw po ang bagyong Quiapo sa Babuyan Islands bukas ng hapon o gabi, saka ito lalabas ng PAR sa Sabado. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global News, 82 patay sa matinding ulan at baha sa India, Pakistan at Afghanistan. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro.
Umakyat na sa hindi bababa sa 82 ang nasawi dahil sa matinding ulan at baha sa India, Pakistan at Afghanistan sa nakalipas na mga araw. Sa India, abot na sa 36 ang nasawi at mahigit 650,000 naman na katao ang apektado ng baha sa mga distrito. Samantala, 46 naman ang nasawi at higit 100 ang nasugatan sa mga baha sa Afghanistan at Pakistan. Ayon sa mga otoridad, malawak ang nasirang mga bahay, sakahan, kalsada at iba pang infrastruktura dahil sa pag-apaw ng mga ilog sa mga naturang bansa. Patuloy naman ang operasyon sa pagliligtas sa mga taong posibleng natrapa sa mga apektadong lugar. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Perlasoro. TNT Sports and Games. Samantala sa atin namang showbiz, celebrity lawyer at dating host na si Attorney Jose Sison pumanaw na po sa edad na 88 anyos. Report mula kay Don Carlos. Don. Sumakabilang buhay na ang celebrity lawyer at dating television host si Attorney Jose Sison ngayong araw sa edad na 88. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Attorney Jopet Sison sa isang Facebook page kalakip ang larawan ng ama. Ayon kay Jopet, isama sa panalangin ng kanyang ama at alalahanin sa kanyang naiwan na magagandang memories. Nakilala si Attorney Sison sa isang programang Ipaglaban Mo na nagsimulang umere noong 1988 na tumagal din ng ilang taon na. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Ang Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH.